At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito, itong nangyari hong pag-hearing dyan sa Senado na pinamumunuan ni Amy Marcos Cabayan. Ayan ho. So ang pinagtataka ko lang talaga, bago natin talakayin itong hearing dyan sa Senado, bakit nga naman si General Torre ang namuno dyan sa Villamor Air Base, kung saan yung Villamor Air Base headquarters siya ng Philippine Air Force. So bakit naging PNP na ang nagmuno dyan during nung inaresto itong si dating Pangulong Duterte? Ayun lang ho ang aking katanungan. Ano kaya? At eto nga guys nagkabuhol-buhol na itong kwento ng mga di umano ay mga involved dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte Cabayan. Una-una ito si John Vic Remulla. Ito, pakinggan natin yung kanyang interview. Ang napakagandang interview niya kay Pinky Web. Ayan ho ha. Paano ang plano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Group effort? was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. Narinig nyo guys kung sino yung mga binanggit niyang pangalan. Isa doon si... Ulitin natin uli ha. Lumalaki mata ko day. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. Secretary Anyo, the President and I. Pero, dapat subalit, pagdating doon sa hearing kanina sa Senado, ito ang pahayag ni Secretary Anyo. I believe this is also a good venue for me and my fellow officials to clarify what really happened and to debunk and dispel the false accusations and fake narratives that have misled the public about this issue. As government officials, it is our duty to be truthful and to assure the public that our actions were proper and in accordance with the law. I, for one, have been the victim of relentless disinformation campaign aimed at destroying the integrity and credibility I have carefully built over 4 decades of public service. In short, ang sinasabi niya dito kabayan, dinidebunk niya, itinatanggi niya ang na may partisipasyon sa pagka-aresto ni PRRD. Pero ang ayon naman dito kay John Vic Remulla, ang tinanong ni Pinky Web sa kanya, ikaw ba ang may pakana neto? Hindi naman. It's a group effort, sabi ni John Vic. Secretary Anyo was there and the President and myself. Ayan. So ano na to? Sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Alam mo, kung minsan dito sa bansang Pilipinas, hindi mo alam kung sinong totoo. Hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Lalo pa dyan sa mga, mga personalidad na, tumataas yung BP ko. Pakuha nga ng ng pang-check ng BP dyan, pugad. Hay nako, eto yung eksena doon sa Villamor Air Base noong noong pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na eto nga na ang headquarters ng Philippine Air Force ay si General Torre na nga ang namuno doon. Ano ba naman yan? Eto. Right. Hilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Kung maniwala ka, hihilahin mo yan. Kapag manas. Pero hihilahin ka. Ako kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang ako. Hindi, gusto niyang kausapin para lang nagano ng Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretso rin niya ako sa aeroplano? See? Wala daw mas mataas sa kanya ngayon doon sa Villamor Air Base during that time, kundi siya na ang commander doon. Anak ng Tepaklong naman, napunta yung PNP doon sa Villamor Air Base. Ano ba nangyayari sa bansa Pilipinas, kabayan? Ay, naku, nakaugtas yung tumbong ko dito sa mga ito. Alam mo, wala nang patutunguhan yung sa aking opinion lang, wala nang patutunguhan yung yung ganyang hearing na yan. Kasi nga ho, ando doon na si Pangulong Duterte sa ICC.
ibinigay na ho ng gobyerno ng Pilipinas itong citizen, isang Pilipino, ibinigay na ho sa dayuhan. O, ayan ho ha. So, ang antay na lang natin, kapag na-acquit ito si Pangulong Duterte, dapat talaga may managot kung sino man ang pasimuno at nagsabuatan kung totoo man ho na ito ay illegal. Ang ginawa nilang pagdampot sa dating Pangulo, dapat talaga sila din ay managot kasi, 'di ba? Bukang bibig ng mga ibang nakapwesto diyan na no one is above the law. O tingnan natin kapag na-acquit si Pangulong Duterte, no one is above the law. Ay, por Diyos, por pabor, Marimar. Ayan. So yun lang ho ang ating talakayan ngayong araw na ito. Carlo Mendez TV is saying goodbye, keep safe everyone, and God bless the Philippines. My gosh! Ayan. So, ipagparin natin na ma-acquit itong si Pangulong Duterte ng mahatulan ang dapat mahatulan at kung sino kung sino na ang mga magkakasabwat na para mahatulan kung sino man ang magkakasabwat at napatunayan na di umano itong illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Hala, kayo dyan. Sige. Sabi nga ni Chis Escudero, study pa more. Yung isa kasi dyan, nagmamadali sa Ortega ng sabi tuloy ni ng impeachment kay VP Sara. Nagmamadali ito si Congressman Ortega. Ngayon, sabi ni study pa more. Study pa more kasi.